Magalang. Isa lang ang aking ano. Isa lang ang pwede kong mapuntirya. Magalang, oo. Taga Pampanga siguro yan. Oo. Kasi magalang to. Hindi. Oo. Taga Mindanao siya. Taga Mindanao. Pero siya lamang ang kinakitaan ko ng paggalang. Kung taga Mindanao. Ano to? Batang Adjong. Adjong. Hindi. Si Alonto Adjong, di ba yun? Hindi. Di ba? Meron pa. Hindi. So ito mga kabanan, di ko alam kung sang-ayon kayo dito sa pananaw ni Congressman Marcolita. Ito ay may kaugnayan doon sa nakaraang pagdinig kung saan ay umatin itong si President Duterte sa Kongreso, yung hearing. Kasi nagkaroon sila ng paghahambing kung sino daw, no? Mga segment nila ni Congressman Marcolita na sa ganang mamamayan. Nagkaroon kasi sila ng segment kung sino daw yung pinakamagalang na umatin doon sa Kongreso sa ginawang hearing. So, ang napili ni Congressman Marcolita at in-explain niya rin kung bakit naging magalang itong si President Duterte at mamaya mapapanood nyo rin kung bakit natawag na magalang itong si President Duterte ay si President Duterte yung napili ni Congressman Marcolita na sinabi niya isa sa magalang sa ginawang hearing sa Kongreso kasi daw lahat-lahat ng pagtatanong sa kanya ay ginawa na ang pag-aalis posta at masasakit na mga salita yung binira at dumating pa doon si Trillanes at saka mga kabanat may pasabog din na issue itong si Trillanes parang may binanggit dito sina Congressman Marcolita si Jen Barriaga na ito na itong si Trillanes parang October 26, 27 ay parang nagkita sila ni Garma at mayroon daw ibini-briefing si Trillanes kay Garma sa nung 26 daw October 26. So parang kapag napatunayan ito mga kabanat malalagay sa alanganin itong Quadcom na ito mga kabanat. Malalagay sa alanganin itong Quadcom, yung integridad ng Quadcom na ito. Kung mapatunayan ito na may ganun nga na itong si Trillanes ay nakikipag sa buhay dito sa Quadcom, ibig sabihin hindi ito in aid of legislation. Hindi ito katotohanan yung hinahanap. Taliwas yun sa binabanggit nila palagi sa kanyang hearing, kundi ito ay binanggit na rin ni Congressman Marcolita nakaraan yung nagpipishing sila para mapaatalsik itong si VP Sara sa kumbaga makapagbuo sila ng ebidensya, makapagpunla, makapag-mining ng para ma-impeach itong si VP Sara. So kayo nung mas ganito, panoorin niyo itong sinabi ni Congressman Marcolita mga kabanat. Short video lang ito kasi create natin ito sa saganang mamamayan. Magalang. Isa lang ang aking ano. Isa lang ang pwede kong mapuntirya. Magalang, oo. Taga Pampanga siguro yan. Oo. Kasi magalang to. Hindi. Taga Mindanao siya. Taga Mindanao. Pero siya lamang ang kinakitaan ko ng paggalang. Kung taga Mindanao. Ano to? Batang Adjong. Adjong. Hindi. Si Alonto Adjong, di ba yun? Hindi. Di ba? Meron pa. Hindi. Oho. Pangulo Duterte. Yun. Si Pangulo Duterte. Bakit ka mo? Oho. Nakita mo ba sa bawat tanong sa kanya? Okay. Sir, kanya. Oo nga. Madam, sabi niya. Oo. Hindi na alis sa kanya yung mga salita na yun. Kahit na buwisit na siya. Kahit na pwede niya nang balibagin ng microphone yung isa. Pero sinasabi pa rin niya, Oho. Sir, Pasensya na po kayo, Your Honor. Oho. tapos nung kamuntik nang magbalibag, alam mo ginawa niya? Pasensya na po kayo. Ayun nga. Ayun. Meron ba sa kanila humingi ng pasensya, Jen? Parang wala ako sa kabuuan ng 14 na oras, wala akong maalala. Diyan mo makikita Oho. kung ano ang pagkatao ng dating Pangulo. Kaya kung ang pinag-uusapan natin, mga katangian, kaugalian na nakita natin mismo, Oho. ugaling Pilipino, kung ang pinag-uusapan ay yung paggalang, ito'y nakita ko sa katauhan ng dating Pangulong Duterte. Ganun ba? Ikaw ay nasa very stressful, nakaupo. Oho. 13, 14 na oras, ihilang ang pahinga. Pinagtulong-tulungan. Opo. Pero magalang pa rin.
Pinipinta pa Meron naman. pa nga isang tanong eh. Oo. Di, nakalimutan ko siya, nagtatanong na yun eh. Bakit po ang dami pong napatay. Ang dami po yung inutusan na pumatay. Ang dami po nakalista na talaga pong napatay. Bakit po? Ba't wala man po kahit isa na kaso na naipay laban po sa inyo, Mr. President? Ayun na nga. Alam mo yung sagot niya? Oo. Nakaganon pa yung kamay niya eh. Oo. Ewan ko po sa inyo, sir. Kaya. Kayo po dapat sumagot ng tanong nyo. Oo. Isip-isipin mo yung napaka-impertinenting tanong na yun. Oo. Oo nga naman. Impertinente yung tanong na yun eh. Sa hukuman. Pero nakuha pa niyang, Oo. ewan ko sa iyo, sir. Kayo na po makakasagot. Kayo lang po makakasagot niya. Oo. Namumupo pa siya. Napansin niyo ba? Opo. Oh. Samantalang ipinipinta nila sa isip ng tao kung ang dating Pangulo ay palamura, di ba? Ay nakita na natin eh. Kumbaga sa sine. Oo. Kumbaga sa Netflix na series din. Opo. Maraming pagkakataon, makikita mo kung consistent ang paggalang. Di ba? Oh. Unang-una pumunta siya ron. Siyempre, halimbawa, may matanda, di ba? Kausap mo matanda, dapat medyo ano ka, magalang ka, di ba? Oo. So marami doon dyan eh. Kausap nila si dating Pangulong Duterte. Pero hindi dapat, di ba, bilang una, dating Pangulo, at meron ding katandaan siya, dapat magalang mong kakausapin. Sino nga? Ang nakita kong isa doon na hindi gumalang sa matanda at sa dating Pangulo, si dating Senador Antonio Trillanes. Sa halip na inasarpe, Oo no? nga. Pinrubok pa nga ang dating Pangulo. Oo. Tsaka Wala. yung paraan ng pagtatanong niya. Wala ka na, sabi niya. Oo. Oo. O ano ngayon? Sabi mo, wala ka na. Sabi niya na. Oo. Ito'y dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Di ba? Oo. Kaya nga Nasa batas. Oo. Na kapag ka naging dating Pangulo, yung kaukulang paggalang, hindi mawawala. Totoo. Kaya may gwardiya yung dating presidente. Oho. Speaking of Trillanes pala, kung may singit ko lang ha, totoo kaya itong nabalitaan natin? Di ba kasi pilit po na tumatanggi itong si dating Senador Sonny Trillanes na hindi siya nakikialam sa mga iniimbitahan dyan po sa Quadcom-com. Meron pong nakapagpadala sa atin ng impormasyon. Totoo ba ito na parang meron hong bahid ng katotohanan, October 26, dyan po sa Midas Hotel, Kong, Ang Midas Hotel, pag-aari ni Congressman